Ikinagulat ng marami ang inanunsyong ito na si Hello Kitty ay hindi pusa. Ang pamosong cartoon character ay nilikha ng Sanrio, isang Japanese entertainment company noong taong 1974. Sa darating na November 1, 2024, ay ipagdiriwang ni Hello Kitty ang kanyang 50th anniversary. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, hindi miyembro ng feline family si Hello Kitty. Ito ang paglilinaw na ginawa ni Jill Koch, Senior Vice President of Marketing and Brand Management ng Sanrio. Hello Kitty is not a cat. She's actually a little girl, sabi ni Jill sa Today Show noong July 18, 2024. Idinagdag ni Jill na si Hello Kitty weighs 3 apples at ang taas niya ay 5 apples tall. Ito rin na nakalagay sa profile ng famous cartoon character sa Sanrio website. Ang tunay niyang pangalan ay Kitty White at mayroon siyang kambal na si Mimi, Mimi White. Si Mimi rin ang tinuturing na best friend ni Hello Kitty. Ang hobbies ni Hello Kitty ay baking cookies at playing the piano. Pangarap din niya maging pianist or poet. Sa katunayan, meron ding alagang pusa si Hello Kitty, si Charmy Kitty. Maraming netizens ang kumontra sa revelasyong ito. Iginiit nila na walang dudang si Hello Kitty ay isang pusa. Katuwiran nila, si Hello Kitty ay may whiskers at Kitty ang pangalan, mukha rin siyang pusa. Katulad na lang ng mga sinabi ng netizens na ito. Pero marami ring netizens ang hindi na nagulat sa revelasyon. Ang kanila, na-address na ang isyung ito maraming taon na nakalilipas. Lumabas at naging hot topic din ito noong taong 2014. Ang 40th anniversary ni Hello Kitty 2014. Isang dekada na ang nakalilipas. Binigyang linaw ang isyung ito ni Christine Ariano, isang book author at anthropologist sa University of Hawaii. Isinulat ni Christine ang Pink Globalization, Hello Kitty's Trek Across the Pacific na napublish noong taong 2013. Ang libro ay ukol sa pagiging international pop icon ni Hello Kitty. Sa isang article na lumabas sa Los Angeles Times noong August 2014, may klarifikasyon si Christine. Dito niya isiniwalat na ang Sanrio mismo ang naglinaw na hindi pusa si Hello Kitty. Pagbabalik tanaw ni Christine, noong hinahanda niya ang kanyang written text sa Japanese American National Museum, inilarawan niya rito na isang pusa si Hello Kitty. Pero kinorek daw siya ni Christine. Sabi niya sa LA Times interview, "I was corrected very firmly. That's one correction Sanrio made for my script for the show. Hello Kitty is not a cat. She's a cartoon character. She is little girl. She is a friend. But she is not a cat. She's never depicted on all fours. She walks and sits like two-legged creature. She does have a cat of her own. However, it's called Charmy Kitty." Dinagdag pa niya rito ang background ni Hello Kitty. Nilikha si Hello Kitty noong panahon na nahumaling ang Japanese people sa Great Britain noong dekada 60. Si Hello Kitty ay born and raised sa suburbs ng London kasama ang mga magulang niya. Nire-represent ni Hello Kitty ang quintessential idolized childhood, almost like a white picket fence. At sino naman ang hindi makakakilala sa cute na mukha at itsura ni Hello Kitty na may pink lace at lovely bow? Kahit ang pinakatigasin na lalaki, imposibleng hindi kilala si Hello Kitty. Sa likod na napakaamong mukha at may iba't ibang kasuotan,
May tinatago palang nakakatakot na kwento ang sikat na Japanese character na ito. Ayon sa mga matatanda, ang cherry kitten na ito ay pinangalan ng Hello Kitty. Ginawa ng isang Chinese woman noong taong 1970s. Noon kasi, may sakit ang 14 years old nitong anak at na-diagnose itong may mouth cancer. Ang orihinal na teddy kitten na binuo ng Chinese woman na ito ay may bunganga talaga. Binigay niya ito sa kanyang anak nung time na yun dahil malapit na itong pumanaw sa kanyang cancer. Ang ina ng bata ay gagawin ng lahat para maisalba ang anak sa kamatayan. Dahil hindi niya ito gusto makitang nahihirapan sa cancer nito. Kaya pinuntahan na niya lahat ng mga sikat na simbahan at nagdasal ng himala. Nangako ng mga bagay na hindi niya nagagawin para lang mapagaling ang kanyang anak. Ngunit walang findings ang paggaling ng kanyang anak. Mismong doktor na nung time na yon ay walang magawa para sa kanyang anak. Kaya sa sobrang hirap na makita niya ang kanyang anak, pinagkanulo ng Chinese na ito ang kanyang kaluluwa at sinamba niya ang mga demonyo. At saka gumawa ng satanic rituals para isalba ang kanyang 14 years old na anak. Pero nung araw din na yun ay namatay ang kanyang anak. Sa sobrang obsessed niyang buhayin ng anak niya ng gabing ito, sinimulan niya muli ang ritual nang matapos siya rito. Gumalaw ang katawan ng bata pero imbis na mabuhay ay bigla rin itong huminto. Pero ang kaluluwa nito ay lumipat sa Teddy Kitty na tinatawag na Hello Kitty ngayon. Kung tutuusin ay para siyang nagkaroon ng disorder. Nabaliw ang babae. Ang Teddy Kitty na manika ay biglang nawala sa mga labi nito. Sumikat ang manikang ito. Pero nang gawin na itong cartoon character ay pinaka-cute na manika ito. Doon sumikat ang Hello Kitty sa Japan at sa buong mundo. Yun ang disenyo ng Teddy Kitty na binuo ng Chinese woman. Kabilog din ang tenga, ngunit na-possessed ito ng spirito ng bata. Kumorte ito na parang patulis. At bago pumanaw ang ina, ay tinawag niya tong Hello Kitty. Alam naman natin ang salitang hello ay pagbati at ang kitty ay sumisimbolo sa demons dahil nga na-possessed ito ng demons. Sinasabi rin na kaya mabilis tumaganap ang pagsikap ng manikang ito ay dahil sa tulong ng mga demonyo. To the point na mahal ito ng mga bata. Kaya minsan ay sinasabi nilang kinakausap sila ni Hello Kitty, which is ang original na pinagmula nito ay possessed. Karamihan sa ilan sa sobrang pagmamahal sa Hello Kitty ay nagpatattoo pa, pero hindi nila alam na wini-welcome nila si Satan at ang mga demons. Kung tutuusin, the demon's daughter ito ng mga myths and legends noong 1970s dahil nga possessed ito ng demons.